Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa ating Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about fundamental counting principle. I am going to present illustrations and examples. So there are two parts of discussion about fundamental counting principle. Yung first part po na discussion ko po ay no repetition. Okay? At yung part 1 po na iyon ay uploaded ko na po dito sa ating channel. At itong video lesson na ito po ay part 2 wherein I am going to discuss fundamental counting principle with repetition. So magpipresent po ako ng different examples about fundamental counting principle with repetition. Okay, so let's have examples. For example, number 1. How many two-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, and 3 with no restrictions? Okay, so pag sinabi po nating no restrictions, yun po yung with repetition. So, ibig sabihin, pwede po tayong mag-ulit ng number. Okay, kahit nagamit na natin yung number, pwede pong ulitin ulit. Kaya yan po ay with repetition. Okay, intindihin po natin yung problem. How many two-digit numbers can be formed? So, ilan daw pong numbers or two-digit numbers ang mapo-form natin dito sa digits na 1, 2, and 3. Okay, so ilagay ko po dito sa baba. There are three numbers, 1, 2, and 3. Ilang two-digit numbers ang mapo-form natin? Again, pag sinabi po nating two-digit, okay, halimbawa po ay 1 and 2 or 12 yung ating two-digit, alamin po natin yung kanyang place value. So, yung place value po ng 2 ay ones, ang place value po ng 1 dito ay tens. Di ba po? Ganun po yung ating place value. Since 2-digit po yan, kaya yan lang po ay ones, tens. Okay? Now, dito po sa ating tens value, ilan po yung pwede nating kunin dito sa ating digit na 1, 2, 3? So, pwede pong 1, pwedeng 2, pwedeng 3. So, lahat po yung tatlong numbers na ito ay pwede pong gamitin as tens. So, ilan po yung choices natin? 3. So, there are 3 choices. Lagay po natin dito. And sa ones. Okay. So, pwede po bang gamitin yung 1, 2, 3 sa ones? Yes, pwede po ulit. So, since no restriction, halimbawa ginamit natin yung 1 sa tens, pwede po ulit gamitin yung 1 dito sa ones. Okay? Kaya, still, there are 3 choices. Since pwede pong mag-repeat ng digit. Okay? So, mula po dito sa tens na 3 choices at ones na 3 choices, we just multiply. Okay? So, what is 3 times 3? That is equal to 9. So, 9 choices. Ibig sabihin, kapag magbubuo tayo ng two-digit numbers mula dito sa 3 numbers na ito, there are 9 ways to form. Okay? So, to answer the question, therefore, there are 9 two-digit numbers that can be formed. How about this example number 2? How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 4, 7, and 9 with no repetitions? Okay, so kanina ay 2-digit numbers, ngayon naman ay 3-digit numbers. So yung ating pong pamimilian na number ay 1, 2, 4, 7, and 9. So ilan po lahat yan? 1, 2, 3, 4, and 5. So there are 5 numbers ang pamimilian natin, and then we're going to create or form 3-digit numbers. So again, sa ating pong 3-digit number, let us say 124. This is 3-digit number. So ilang ganito pong 3-digit number ang mapo-form natin dito? Ganito lang po yon. Since sa 3-digit number, alamin po natin yung place value. So yung pinakang una ay ones, yung pangalawa ay tens, at yung pangatlo ay hundreds. Kapag may pang-apat pa, yun po ay 10 thousands rather. Okay. So here, since tatlo lang, kaya 1, 10, 100. Okay, so unahin po natin dito sa 100. Ilan po ba yung pwedeng gamitin na number para sa 100? Okay, so lahat po ba ay pwedeng gamitin ito? Yes, lahat po pwedeng gamitin as hundreds. Kaya ilan po yung ating number? 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 choices for hundreds. How about for tens? Pwede po ulit ba yan gamitin for tens? Yes, pwede po yan ulit gamitin. Kahit nagamit na sa hundreds, pwede po ulit gamitin sa tens. Halimbawa,
Ang ginamit ko sa hundreds ay 1. Pwede naman po bang gamitin ulit sa tens? Yes, pwede. Kasi with repetition or yung word ay no restriction. Kaya 5 choices ulit yan. Okay? How about sa ones? Pwede po ba ulit gamitin yung ginagamit na sa hundreds at sa tens? Yes, pwede po ulit gamitin. Kaya lahat po yan ulit pwedeng gamitin yan. Kaya there are 5 choices also for ones. Kaya, to find out how many choices na mapo-form natin ay multiply lang natin itong numbers. So 5 times 5 times 5, that is equal to 125 choices. So therefore, there are 125 three-digit numbers that can be formed. Okay? For example, number 3, how many three-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 with no restrictions? So kanina sa number 2 ay 3-digit numbers din, pero yung pamimilian ay 5 lang. Pero this time, marami na po yung ating pamimilian. And take note, kapag meron po tayong pamimilian na number na 0, ay iba po yung magiging sagot. Okay? Dun sa walang 0. Okay, so paano po? Ganito yon. Let us say ang ating pamimilian na numbers ay from 0 to 9. How many numbers are there? So, bali 10 numbers po yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, there are 10 numbers na pwede po natin gamitin. So, again, ang gagawin po natin ay 3-digit numbers. Let us say 123. This is 3-digit numbers. Okay, again, yung place value ng 3-digit numbers ay yung pinakang una sa right ay ones, then next tens, then next hundreds. Okay, pero syempre, meron po tayong 0. Okay, alamin po natin, yun po bang 0, 2, 3 is a 3-digit number? Okay, hindi po ito 3-digit number. Okay, kapag gumamit po tayo ng 0 sa unahan, ito po ay 2-digit number lang po ito. Kahit meron pong 0 dito sa unahan niya. Ano po? Kaya yung 0, hindi po pwedeng i-count dito sa hundreds, dito sa first digit dito. Okay? Sa may hundreds. Okay? Kaya yung 0 ay tatanggalin natin sa choices natin kapag dito po tayo maglalagay ng choices. Okay? So mula 1 hanggang 9 lang po ang pwede nating gamitin sa 100. So from 1 to 9, how many choices? There are 9 choices only. Okay? How about sa tens? Okay? Sa tens po ba pwede nang gamitin yung 0? So pwede na pong gamitin yung 0. So pwede pong 102 or 102. Pwede pong 107. Pwede pong 510. Okay? 507. Okay? So, pwede po yun. So, ilan po yung choices natin? Since pwede na po yung 0 sa tens, so 10 choices po tayo. Kasi 10 lahat po yung ating numbers. How about sa ones? Okay? Again, pwede po yung 0 sa dulo. Let us say 100, 200, 300. So, pwede po yan. Okay? Kaya there are 10 choices. So, yan po yung ating with repetition. So, pwede pong maulit yung number. Okay? Halimbawa, ang ginamit natin sa 100 ay 9. Ang gagamitin po natin sa tens ay 9 ulit. Ang gagamitin po natin sa ones ay 9. So, still, pwede po yun kasi with repetition. Halimbawa, 999. Okay? So, here, ilan po yung choices na pwede? Multiply lang po natin yan. So, we have 9 times 10, 90 times 10, 900. So there are 900 choices. So to answer the question, therefore, there are 900 three-digit numbers that can be formed. Okay? Okay, for number 4 example. How many odd three-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 if no restriction? Again, ang nakalagay po dito ay no restriction, mean to say, pwede po tayong mag-repeat ng number. Okay, ngayon nga lang, ang bubuin daw po nating number ay ito, bilugan ko, add 3-digit numbers. So ano po ba yung ibig sabihin ng add? Okay, so ang ibig sabihin po ng add, yung number po ay hindi pwedeng i-divide sa 2. Okay, so ganito po yon. Ibaba natin yung numbers na pamimilian natin
from 0 to 8. Ito po yun, 0 to 8. Okay, so mula po dito sa ating 0 to 8, ito lang po yung ating odd numbers. 1, 3, 5, 7. So lahat ng numbers na ito ay hindi pwedeng i-divide by 2. At yung 2, 4, 6, 8 naman, ang tawag naman po dyan ay even numbers. Okay, so here again, as a recall, yung place value ng 3-digit numbers ay ones, tens, hundreds. At again, since meron po tayong pamilyan na 0, hindi po pwedeng 0 dun sa pinakang unahan. 075, hindi po ito 3-digit number. Okay? Kahit pa sabihin natin yung last digit niya ay 5, ang 5 po ay odd numbers, hindi pa rin po ito 3-digit odd numbers. Ito po ay 2-digit odd number lang po ito. Okay? Kasi nag-umpisa sa 0. So, let's have this one. Lagay natin yung choices sa hundreds. So, yung hundreds po, kahit anong number yan. Okay? Except yung 0 kasi hindi nga po pwede sa unahan. Okay, so mula 1 to 8, ilan po yung numbers ng 1 to 8? Yan po ay 8 choices. So, pwede pong gamitin yung 0, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 8. How about sa tens? Pwede po bang gamitin yung 0 hanggang 8? So, pwede na po ang 0. Kaya, yung 0 to 8, there are 9 numbers. Okay? Kaya, 9 choices po tayo sa tens. How about dun sa ones natin? So, again, kapag ang last digit ay odd number, yung number na 3-digit number na bubuo natin ay odd number din yon. Halimbawa ay 300, itong gamitin natin, 357. Ang last digit po niya ay 7, ang 7 po ay odd number, then yung 357 ay odd number po yon. Okay. Kaya, ilan po ba yung odd number lang dito sa ating numbers? Ito lang po, 1357. So, 4 lang po ang pwedeng gamitin as ones na place value. Kaya, 4 choices lang po tayo dito sa ones. Okay, so to find out how many choices are there, multiply lang po natin. We have 8 times 9, 72 times 4, that is equal to 288 choices. Okay, so to answer the question, therefore, there are 288 3-digit odd numbers that can be formed. Okay, for number 5 question or number 5 example. Jacob tosses a coin twice and then rolls a die. How many different outcomes are possible? Okay, so this time, hindi na po numbers ang bubuuin natin, kundi, okay, dalawa po yung activity or experiment na gagawin natin. Tosses a coin twice and then rolls a die. Okay, ganito po yon. Unahin po natin yung tosses toss coin twice. So, ibig sabihin, yung coin, itotoss po natin. Okay? Dalawa lang po yung possible outcome. Pwedeng head at pwedeng tail. Kasi dalawa lang po yung face ng coin. And then, itotoss mo ulit sa second time around. So, pwedeng head ulit, pwedeng tail. So, ilan po yung mabubuo natin? So, dalawa po sa first toss at dalawa po sa second toss. If you multiply, there are 4 there are 4 outcomes rather. So, pwedeng head-head, tail-tail, head-tail, tail-head. So, there are 4 ways. How about naman if you're going to roll a die? So, yung die, there are only 6 faces. So, pwedeng yung die ay lalapag sa 1, pwedeng sa 2, pwedeng sa 3, 4, pwedeng hanggang 6. Okay, so ilan po yung pamimilian? If you roll a die, ilan po yung possible face ng die na lalabas? So, there are 6 faces, kaya there are 6 ways. Okay. Ngayon, para makuha yung hinahanap ng question na how many different outcomes are possible. So, 4 ways po sa toss coin twice at 6 ways naman sa die, then ang gagawin lang po natin dyan ay multiply. If you're going to multiply 4 times 6, that is equal to 24. So, there are 24 possible outcomes. Okay? So, to answer the question or the problem, therefore, there are 24 different possible outcomes when Jacob tosses a coin twice and then rolls a die. Okay? For example, number 6.
License plates have 2 letters followed by 3 numbers. If letters and numbers may be repeated, how many plates can be made? Okay. So, paano po kaya natin sasagutin yung problem o yung question sa problem na how many plates can be made? So, kapag naggagawa daw po ng plate number, ay pwedeng gamitin na ng 2 letters and then 3 numbers. So sa plate number po natin kasi, combination ng letters and numbers. Okay, ngayon, kapag ang pwede po ay 2 letters at 3 numbers, so ilan plate number ang pwede nating buuin? Okay, ganito po yon. So unahin po natin yung 2 letters. So 2 letters, there are 26 letters in ating alphabet or in our alphabet. So, kung 26 letters sa ating alphabet at 2 letters po yung ating kukunin, so ilang letter po ang mabubuo out of 26 letters? Okay? Ilang 2 letters? Ilang 2 letters po ang mapo-form or combination ng 2 letters? So, ang gagawin lang po natin dyan ay 26 square or multiply mo lang 26 times 26 and that is 676. Okay. How about naman sa 3 numbers? So yung numbers po natin, ang pwede lang pong gamitin dyan na 3-digit numbers ay 0 to 9. Okay? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So pwede pong gamitin yan. And take note, dun po sa ating plate number, pwede pong sa 3 numbers, pwede pong gamitin yung 0 sa unahan. So pwede pong 0, 1, 2. Pwede po yan sa plate number. Kaya, ilan po yung number na ito? 10. So, ibig sabihin, since 3 numbers ang kukunin natin out of these 10 numbers, kaya 10 cube. Ibig sabihin, you multiply these 10 numbers by itself thrice. Kasi 3 numbers po yan kukunin natin. Kaya 10 cube. So 10 cube or 10 times 10 times 10, that is equal to 1,000. Now, if you're going to combine, okay, i-combine na natin yung letters at numbers. So sa letters, 676. Sa numbers naman ay 1,000. If you're going to combine, multiply, then the product is 676,000 outcomes. Okay? So to answer the question, therefore, there are 676,000 possible license plates that can be made with 2 letters followed by 3 numbers if repetition is allowed. Okay? Okay, so to end up our discussion, try to answer this problem as your activity. Okay, ito po yung ating problem. In how many different ways can a true or false test consisting of 10 questions be answered? Okay, so pwede po ninyong i-post yung video na ito and then try to solve. At kung meron na po kayong sagot, baka pwede naman pong pa-share sa amin yung inyong sagot by just typing your answer in the comment section. Okay? At kapag hindi po nyo alam sagutan yung problem na ito, pwede lang po kayong mag-comment dito sa video lesson na ito or sa video na ito or pwede po kayong mag-comment sa akin sa aking Facebook page na Native Man Math Tutorial. Salamat sa panonood mga anak. See you on my next discussion about describing and solving theoretical probability.